Ay, ang sakit sa dibdib. Joke lang. Ay, paano naman kasi? Tapos na akong nag-input ng mga scores dito sa sa automated class record. Aba, mukhang ako na yung namoblema kasi higher section ito pero may mga in the line of 7. So, namomoblema ako. And then, alam ninyo, ang maririnig ko, ay, ba't ang baba ng grade ng anak ko? Yung ganon na mga tanong ng mga magulang, ganon. Although, sanay naman na tayong makarinig ng mga ganon na parang yung teacher yung nagbigay ng grade, pero actually, sorry po, hindi po kami yung nagbibigay ng grade. Or kung minsan sasabihin na, ang taas naman ng standard ng teacher, ganon. No. Hindi po ganon. Kasi meron po kaming sinusunod na grading system. Kung umaattend po kayo ng first PTA meeting during opening of the class, yan po yung number 1 na topic na dinidiscuss ng teacher. Maliban lang po kung hindi niya pinapakita talaga kung paano i-compute yung grade. So dito sa aking class record, inalam ko talaga kung ano yung problema ng mga bata. Kasi ako, masunurin ako kung ano ang nilabas na guidelines, sinusunod ko. Katulad ng paggamit ng TOS. So ito yung mga gawa naming TOS, papakita ko sa inyo. Nilabas po yung guidelines na ito nung lumabas po yung result ng PISA. Gusto daw po ng departamento na sumabay ang mga bata, masanay ang mga bata. So inaral nila kung paano yung construction ng test questions dun sa exam na yon, and then nalaman nila na ito ay gumagamit ng problem solving, information literacy, and critical thinking. So yun na po yung nilabas nilang guidelines na gagamitin sa paggawa ng mga periodical test at summative test. And then mapapansin ninyo, itong 21st century skills na TOS, problem solving is 35%, information literacy is 30%, and then critical thinking is 30%. So, hindi katulad noon na ang TOS ay easy, average, difficult. So, hindi na po, kung ma-realize natin, wala na pong easy dyan sa paggawa ng TOS. So, ito po yung ginamit ko sa pag-craft ko ng summative ng mga bata. And then, alam niyo yung naging epekto niya ito sa akin, naging frustration. Frustration po ito sa part ko. Yung parang wala kang ginawa sa classroom mo. As in, ang baba po talaga. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, kasi yung summative test na binibigay, hindi na po ito stated. Hindi lang ito nakasulat ng perform the operation 6 plus 8, 3 plus 7, 36 times 7. Hindi ganon ang pagkagawa ng question. Pag ginamit po itong TOS na ito, lahat po ng question ay stated in words. So, yun siguro yung naging problema kasi alam ninyo ang ginawa ko ito, nagbigay po ako ng 5 items, 3 items po sa multiplication based po doon sa competency na dapat meron sa grade 3, and then 2 question doon sa division na naka-base doon sa competency sa grade 3. So pinasagutan ko yung katulad nito lang na sabi ko, perform the operation 347 times 7, 3 times 1, 912. Ganun lang, yung ipe-perform lang nila yung operation na wala silang babasahin. And then nakita ko na kaya naman nila. Iilan lang talaga yung hindi nila kayang i-perform. So dapat yun po yung ibibigyan ko ng more attention. Maraming nakasagot. And then pagtingin ko sa class record ko,
Kasi nga ginamit, may sinusundan tayo na kailangan gumawa tayo ng TOS. Ano po, hindi po nagtutugma. Meaning to say, alam po ng bata na i-perform yung operation. Pero pag ito na po ay ginamit sa ibang paraan, ginawa na pong problem solving na in-state na po ito sa word, yun na po, doon na po nagkakaroon ng problema. Kaya bumababa po yung score nila. Kaya yun po ang problema ko ngayon. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Kasi yung bata naman po ay kaya niyang i-perform yung operation. Yun po, naglalaban po yung iniisip ko, reality versus yung what is to be followed. Kayo, kung kayo yung nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin nyo?